Mga bossing, pinahinga muna natin ang pag-upload para hindi tayo ma-detect ni YT. Dahil kapag na-detect tayo ay baka ma-flag na naman tayo ng inauthentic content. Saklap nun, simulan na natin ang part 52 ng kwento ni Lu Fan. Sa isang iglap, namula ng todo ang mukha ni Chinchu na parang hinog na kamatis. Hindi niya maitago ang hiya sa pagpasok sa isang hotel na para sa mga magkasintahan. Habang papasok siya sa loob, litong-lito niyang iniisip kung bakit yun pa ang napili nilang taguan. Sumunod si Guuhan na pilay at halatang may guilt sa mga mata. Humingi siya ng paumanhin at inamin niyang pakiramdam niya ay isa lamang siyang pabigat sa lahat. Pinawalang bahala yun ni Xiaom habang sumusunod sa likuran nila. Samantala, walang pakialam si Lu Fan sa kakaibang tensyon ng paligid at diretso lamang siyang naglakad papasok. Ipinaliwanag niyang doon muna sila magtatago pansamantala. Ayon sa kanya, nasa ilalim ng martial law ang lungsod at ang madilim na establishmentong yun na lamang ang natitirang bukas para sa negosyo. Ipiniit ni Chinchu ang kanyang mga mata sa tindi ng kahihiyan. Kahit pa perpekto yun bilang taguan, halos hindi niya matanggap na doon sila mapapadpad. Hindi siya makapaniwalang nakapasok sila sa puso ng kabisera ng kalaban para lamang magkubli sa isang lugar na ganoon. Sa kabila ng hiya, may bahagi rin sa kanya na nanginginig sa kakaibang pananabik. Hindi niya maikakailang nakakabaliw at nakakapanabik ang diretsong paglipad nila papasok sa syudad. Ganoon din si Xian na hindi maitago ang saya. Sa kanyang tingin, ang Divine Bone Clone ay hindi na maituturing na simpleng summon lamang. Para na rin itong isang pribadong jet na kaya silang ihatid pabalik sa Dragon Nation nang walang problema. Samantala, nananatiling may bakas ng kaba sa sikmura ni Chinchu. Kahit pa naglakad na lamang sila sa huling ilang dosenang kilometro upang makaiwas sa radar, ayaw pa ring mawala sa isip niya ang imahe ng nakakatakot na Dark Dragon. Sa katotohanan, ang Divine Bone Clone ay isang ganap na abnormal na pag-iral. Upang magawang puppet ang Fallen Corpse Sacred Dragon, ginamit ni Lu Fan ang Divine Bone Fusion upang ubusin hanggang sa huling piraso ang lahat ng Heavenly Demon Soldiers. Habang naglalakad, patuloy na sinusuri ni Lu Fan ang datos sa kanyang isip. Napag-alaman niyang sa paggamit sa katawan ng Ancient God bilang sisidlan, hindi lamang nito napapanatili ang lahat ng orihinal na skills kundi sapat din ang laki nito upang magsakay ng isang buong 20 taong raid team. Naputol ang kanyang pag-iisip nang magsalita si Han. May mapanuksong ngiti sa labi nito habang tinatanong kung paano ba nila paghahatian ang mga kwarto ngayong gabi. Napangisi ang may-ari ng hotel at malisyosong tiningnan ang grupo mula ulo hanggang paa. Ipinunto niya na sa kabila ng mahigpit na martial law sa labas, dinala pa rin ng binata ang isang tila harem ng magagandang babae sa kanyang establishmento. Dahil doon ay nagpahayag pa siya ng kakaibang paghanga kay Lu Fan. Ngunit walang pakialam si Lu Fan sa anumang mali siya sa salita ng matanda. Malakas niyang ipinatong ang kamay sa counter at diretsyong nag-utos ng 3 kwarto. Nilinaw rin niyang aalis sila bago sumapit ang kinabukasan ng gabi. Biglang natigilan ang may-ari habang nakapikit at masusing tinitigan si Lu Fan. Pakiramdam niya ay pamilyar ang binata. Sa mismong likuran nila, isang breaking news alert ang biglang lumitaw sa telebisyon. Ipinahayag sa screen na inanunsyo ng Gold Manor ang isang pambansang paglilitis at idineklarang most wanted si Lu Fan, ang number 1 representative ng Dragon Nation. Opisyal nang tinawag ng Gold Manor ang kamakailang insidente bilang isang gawaing terorismo. Hinaplos ng may-ari ang kanyang balbas habang salit-salit ang tingin kay Lu Fan at sa screen. Pakiramdam niya ay nakita na niya ang mukhang yun noon. Mabilis siyang lumingon upang muling tingnan ang balita. Ngunit nagpalit na ng ulat ang telebisyon at lumipat na sa curfew sa Chano City. Napakamot siya sa ulo at pinagtawanan na lamang ang sarili. Inisip niyang baka imahinasyon lamang niya ang lahat at naglalaro lang ang kanyang mga mata. Pagkatapos niyon ay iniabot niya ang mga susi sa grupo. Maingat na ibinato ni Lu Fan ang set ng susi kay Jianyang. Madali itong nasalo ni Jianyang. Inutusan siya ni Lu Fan na isama ang lahat sa itaas at magpahinga. Agad namang tinanong ni Jianyang kung may balak ba siyang umalis muli. Tumango si Lu Fan at lumino ang lamig sa kanyang mga mata. Kinumpirma niyang kailangan niyang lumabas muli upang magsiyasat sa galaw ng Gold Manor. Samantala, binalingan ni Hank si Miss Gu nang may pag-aalala at tinanong kung maayos pa ba ito. Nagbigay si Guuhan ng isang nakapapawi at magaang ngiti at tiniyak na kaya pa niya.
Sa gitna ng usapan, biglang itinuro ni Xian ang isang mapang akit na poster sa dingding at tuwang-tuwang na mangharito. Bago umalis, naging seryoso ang boses ni Lu Fan. Ipinaalam niyang babalik siya sa pinakahuli bago sumapit ang susunod na umaga. Hanggang sa kanyang pagbabalik, ipinagkakatiwala niya sa grupo ang kaligtasan ng lahat. Mahigpit na hinawakan ni Jian ang mga susi at naging bakal ang kanyang resolba. Buong tatag niyang tinanggap ang atas at pinayuhan si Lu Fan na mag-ingat. Pagkatapos niyon ay tumalikod si Lu Fan at naglaho sa gabi. Sa kanyang isip, malinaw na iisa lamang ang pakay niya sa gabing yun. Balak niyang wakasan na ang lahat. Tahimik siyang pinanood ni Chinchu habang lumalayo, at ng pag-aalala ang dibdib niya. Marahang tinulak siya ng kanyang kaibigan patungo sa hagdan at sinabing huwag siyang masyadong mag-alala dahil siguradong babalik agad si Lu Fan. Samantala, pinanood din ng may-ari ng hotel ang pag-alis ng binata at may kumikislap na paghanga sa kanyang mga mata. Sa tingin niya, taglay ni Lu Fan ang tindig at yabang ng isang tunay na alamat. Nang gabing yun sa Tai Chi Kingdom, matitinding armadong gwardya ang nakabantay sa labas ng Gold Manor. May isang sundalo roon na bagsak ang moral at halos hindi makapaniwala sa nangyari. Sa isip niya, hindi katanggap-tanggap na natalo ang lahat ng pambansang protection heroes. Ipinaliwanag niyang halos lahat ng magagamit na batalyon ay ipinadala na sa Spirit God Valley bilang reinforcement. Ngunit binaliwala lamang siya ng kanyang mga kasamahan at pinayuhan siyang tumigil sa pagdaing. Para sa mga ito, mas mabuti ng bantayan ang Gold Manor kaysa maging pambala sa mga frontline. Biglang umalingaw-ngaw ang isang napakalakas na pagsabog. Sa likuran nila, isang matayog na gusali ang biglang gumuho at naging alikabok. Napatili ang mga bantay at hindi nila maunawaan ang nangyari. Sa sumunod na sandali, may isang sundalong mabilis na tumakbo papunta sa kanila habang maputlang mapatlas sa takot ang mukha. Agad itong nagbigay ng code red at ibinalitang nagpakita ang Nine Realms Demon sa Tianzhou City. Nanawagan siya ng agarang backup. Mabilis na kumalat ang takot na parang sakit. Nabigla ang lahat sa ulat at hindi makapaniwalang isang kalamidad tulad ng Nine Realms Demon ay lumitaw mismo sa kabisera. Samantala, nagwawala ang halimaw sa mga lansangan at ginawang buhay na impyerno ang lungsod. Nanginginig na ang mga bantay at ramdam nilang wala na silang pag-asa. Alam nilang wala na ang pangunahing hukbo at sila na lamang ang natitirang depensa ng syudad. Sa gitna ng lagim, may isang marahang kamay na pamatong sa balikat ng isang sundalo. Isang misteryosong babae ang nakatayo roon at may malamig na ngiting nakakurba sa kanyang labi. Mahinahon niyang sinabi na mas mabuting pumasok na ang mga opisyal sa loob. Ipinaalala niyang may meeting pa ang mga VIP sa Gold Manor at siya na raw ang bahala sa sitwasyon sa labas. Ang babaeng yun ay si Kim Suyan, isang elite guard ng Kim Manor. Ngunit kahit elite siya, kitang-kita sa kanyang mukha ang hilaw na takot. Maliwanag na tila sa kanyang mga balikat na lamang nakasalalay ang lahat. Sa itaas nila, unti-unting nabuo ang anino ng dalawang napakalaking halimaw at hindi nagtagal ay nadagdagan pa ito ng pangatlo. Dahil dito, kanya-kanyang takbo ang mga gwardya habang nagpapanik at pilit binabalaan ng iba pang squad na umatras at ituon ang depensa sa buong syudad. Nanatiling nakatayo si Suyi na tila nanigas at pinagmamasdan ng bangungot na unti-unting bumababa sa kanila gamit ang walang buhay na mga mata. Sa kabilang dako, marahang tumalon si Lu Fan sa pader at tahimik na lumapag sa loob. Agad namang hinugot ng babae ang kanyang talam at humakbang pasulong. Ipinahiwatig niyang silang dalawa na lamang ang natitira roon. Napansin din niya na may isang maliit na daga ang palihim na nakapasok. Nanatiling nakakakaba ang kalmadong tindig ni Lu Fan. Alam niyang nakita na siya. Sa isang iglap, sumiklab ang apoy sa kahabaan ng talam ni Lu Fan. Ngunit malinaw sa kanyang isip na kahit babae lamang ang humaharang sa kanya, hindi siya nito mapipigilan. Habang unti-unting nilalamon ng gabi ang kalangitan at nagsisimulang kumislap ang mga ilaw ng lungsod, naghanda si Lu Fan sa susunod niyang pag-atake.